Umayng, kaugnay nga po nitong pagkilos ng Grupong Manibela sa iba't ibang lugar po sa Metro Manila. At nasa ating linya, kaugnay po niyan, tagapagsalita po meron ng spokesperson. Ang Muli, LTFRB? ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Isa ho sa ating mga nakakausap sa usapin ng Transportasyon. dati ritong Commuters' rights. dati ritong kasama sa dito kakamali sa LTO. Ating makakausap si dating board member, Attorney Ariel Inton, na ngayon ay bagong talaga tagapagsalita, spokesperson ng LTFRB. Attorney Ariel, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Kumusta naman po inyong natatanggap ng mga report kaugnay po dito sa panibagong pagkilos na ito ng Grupong Manibela, Attorney Inton? Biglaan ito, attorney. Biglaan. At yung appointment natin is kagabi lang. Biglaan din pala. Congratulations. Ano ba nauna na bigla? Nabigla? Kaya, yung pagising ko kaninang alas 3 ng umaga, ito nang tumawag sa akin, yun nga, yun sa Tigil Pasada. Well, tayo naman updated naman tayo dyan, even before our appointment. Ang sabi po kasi nung mga may plano nga magtigil pasada next week pa, no? Pero meron pong offer of dialogue, no, na nagbuhat po sa DOTR at yun po ang pinakamaganda na mag-usap, no? Tingnan po to kasi at the end of the day, ang lagi naapektuhan dito sa tigil pasada ay mga mananakay. Kailan po ba mangyayari yung dialogue, attorney? Well, ayon po sa ating pong mga nakausap dito sa ahensya, ito pong dialogue na to is before, no, dito sa in-schedule nilang tigil pasada. So it may be today, Saturday, Sunday. Basta ang importante, mapag-usapan muna. Primarily, ang reklamo po nila, Attorney Inton, ay hindi raw po nagbibigay ng tamang datos ang LTFRB dun sa mga nakapaloob na sa PUV modernization. Sinasabi na sa 80-85% na yung nasa mailalim sa consolidation at modernization process. Pero hindi raw po yung totoo. Ano po ba talaga ang tamang datos, Attorney? Sana masasagot natin kaagad yan, pero alam mo, Ma'am Weng, yun nga, ka-point pa lang natin. Pero kung ano po yung data, I could answer that na yun na nalaman po namin data even before I was appointed, no, na ang sabi nga nila is about 80+% ang nag-apply for consolidation. Apply for consolidation. Nag-apply, hindi not necessarily approved sila and under the PUV modernization na. Opo. So nag-apply pa lang or they filed an intent to consolidate. Ngayon, ano ba yung basis ng percentage? Ang basis ng percentage is the number of units na may prangkisa. So when they say 80%, they are referring to 80% of the number of units na may franchise. Not necessarily PUV, no? PUJ, I mean PUJ. Meron mga taxi dyan, pero ang pinakamataas na percentage yan ay PUJ. Okay. Ano pong paghanda ngayon ng LTFRB? Ngayong araw na ito muna pag-usapan natin. Kasi ngayong umaga, biglaan ito, wala pa pong masyadong affected na stranded na mga pasahero. Pero habang umuusad ang oras, baka po maapektuhan ng mga pasahero natin. Opo. At ang ahensya, in coordination with the other agencies, of course, nabigla rin kasi yun nga, next stop, ang expected, next week pa. Gumagawa po ng mga hakbang para hindi po ma-mitigate yung epekto kung meron man yung tigil pasada. Okay. Kasi before alam natin na kapag nag-announce sila 2 or 3 days before, napapaghandaan dahil ang LGUs, ang mga government agencies nakakapaghanda ng mga sasakyan na sasalo. At the same time, yung mga eskwelahan
nagsishift ka agad sa Online classes. sa online classes. Yung mga private companies naman, pinapayagan ng work from home. So, nababawasan yung problema. Pero yung biglaan, kinakailangan din paghandaan. No? So ang preparasyon po ninyo ay para sa 3 araw starting next week, Monday to Wednesday. Opo, nagpre-prepare po dyan. Pero yung ngayon, I must admit na yung yatang kanilang sinabi na ngayon is only mga kanilang madaling araw. Kanilang madaling araw yata. Okay. Attorney, total matagal na naman kayo natatanong at kayo meron na sigurong pananaw din ukol dito sa PUV modernization bagamat makailang beses na natin pinag-uusapan. Wala naman tayo dito sinasabi talagang phase out. Meron talagang public utility vehicle, may mga public jeepney pa rin tayo na makikita. But of course, lahat na ito ay magiging compliant sa Euro 4. Ibig sabihin, ito ay alinsunod sa gusto nating mangyari sa Public Utility Vehicle Modernization Act. Ito pang mga usapin na ito sa tingin niyo patuloy pa magiging madidelay, mabibimbin at maaring siguro sa darating na mga taon makita na ho natin kung talagang gustong itsurat kahinatan itong modernization na ito. Sa ngayon, na kayo po yung spokesperson ng LTFRB, sa inyong tingin, Attorney Ariel? Okay. So, yung po kasing kaninang percentage na binanggit natin, Opo. no? Hindi lahat 'yon ay may bago ng unit, no? Kaya nga po. Mahaba kasi yung proseso niyan, Totoo no? po yun. Para makakuha ka ng bagong unit. Kaya ang ahensya hindi nila ginawa na immediate yun pagkuha mo ng bago. Kasi may proseso talaga, no? May proseso and tingin ko, no, ito even before I was appointed last night. Alam niyo naman, sir, yung view namin noon talagang kinakailangan pag-aralan mabuti. Yun proseso dahil meron nagiging problema. Yung pag-apply, papel lang yun eh. Pero yung makakuha ka ng unit, ay, mahirap po. So, wala na tayong pag-uusapan sa maaring mga modernong sasakyan. Pero yung usapin na, siguro doon meron pa tayong magiging adjustment. Pero tungkol sa prangkisa, wala na dapat tayong baguhin doon. Talagang lahat sila ay dapat sumunod, ma-consolidate ang mga franchise nila. Ma-consolidate. Unless there is a new policy coming from the OTR. Okay. The present policy is mag-consolidate. Kasi kahit na ang unit mo ay 2025, no, lahat na compliant, pero hindi ka consolidated, hindi compliant. Okay. Kaya kailangan talaga yung consolidation ay mandatory. Okay. Pero yung pagkuha ng unit, yung bago, yan hindi po, kaya nga may makikita pa rin kayo na mga tabingin na andar, tapos matinding usok. Yun ang mga... Attorney Opo. Inton, grabe ang Kasi- dami smoke belchers. kasi hindi pa sila nakakakuha ng bago. At kung bakit, marami pong rason. Specifically talaga, finances. Anyway, Attorney Inton, paintulutan muna namin kayong nakapag-report na ba Huminga. kayo? Baka di pa Mag-report muna kasi tayo. inunahan na namin kayo, baka di pa nakakapag-report. Siguro after nyo mag-report sa LTFRB, Oo. magkausap ulit sa Thank Attorney you. Inton. Tayo. At kahit ka-appoint pa lang natin, anytime po. Thank you, sir. Thank you. Good Ano morning. po tayo, available po tayo. Good Maraming morning, sir. salamat. Legal consultant din siya ng LTFRB, spokesperson, Attorney Ariel Inton.